kapag gantong hotel and restaurant, isa sa mga menu na, or isa sa mga dishes na hindi nawawala sa menu is Salisbury steak. Salisbury is basically burger steak. Burger patty ito na may sauce. Nagawa tayo ng sarili kong version ng Salisbury steak. So we have here our pork meat. Ground ito. Season na natin to ng salt. And yung ating ground beef. Then, season natin ulit ng more salt. Lagyan din natin ng herbs, dried oregano, and dried thyme. You actually have the option if you want to do a Salisbury steak na pure ground beef. Yung sa akin lang, kaya ko lang siya nilagyan ng ground pork para lang din mas madagdagan pa ng fat yung ating burger patty. Kasi minsan tendency kapag 100% na pure beef yung ginagamit natin, eh parang nagda-dry, tumitigas. Before we actually form yung ating patty, test muna tayo ng isang maliit. Pwede kayong mag-stock nito para anytime na yung mga chikiting ninyo gusto ng mabilis na pagkain, na punong-puno talaga ng protein. Try natin. For me, sakto na yung seasoning natin. And since meron tayong sauce na gagawin, it's always best na medyo on the slightly mas matabang ng kaunti yung ating mixture para lang din pag nalagyan natin ng sauce, hindi ganun kaalat yung magiging final output natin. Satisfied na ako dun sa ating seasoning. Let's go ahead and form yung ating mga balls, yung ating mga patties actually. Maganda pa dito, pag ikaw yung sariling gagawa ng patties mo, you can make them as big as you want, as thick as you want. So, kontrolado mo kumbaga yung portion. Okay. Of course, you want that sizzle. So after natin ma-sear yung kabilang side, may sikreto actually akong ginagawa when I'm cooking Salisbury steak. I'm not finishing the cooking process doon sa ating griller. What I'm going to do is prepare yung sauce kasi doon natin siya tatapusin. So we have our pan here. Lagyan lang natin ng generous amount of mantikilya. So we have our mushrooms. What goes well with mushrooms, onions. Quickly, tanggalin muna natin yung ating mga burger patties. Again, they're more or less mga 50% done. Ground pepper. So at this point, pareho na rin yung doneness ng ating second batch. More or less mga 50% done na ito. So we're just gonna turn off the fire while we wait na matapos yung ating sauce. So hindi natin totally kinakaramelize yung ating onions. Luto na yung ating mushrooms. Pakakapalan lang natin to. We're basically adding all-purpose flour. Lulutuin lang natin yung ating harina. Kasi yun yung para magiging thickener doon sa sauce na ginagawa natin. Let's just add in yung ating liquid. Yan. Kita ninyo,
nag-thicken agad yung ating sauce. Season natin ng soy sauce, also for color. Dagdagan pa natin ng mas marami pang paminta. Dagdagan din natin to ng thyme and shredded oregano. Yung sauce natin, sakto na para sa akin. This is the time na i-finish na natin yung cooking ng ating mga burger steaks. Check lang natin, tusok natin mabilis. Sa gitna, sa baba, may maganda na siyang temperature na nakukuha. So basically, that tells us na goods na yung ating burger steak. Plate na tayo. Try. Kamusta naman, sir? Ma'am, pasado naman? Kahit hindi pa po siya tumatagal sa bibig mo, talagang nalalasahan mo yung mga ingredients na parang halo-halo po ganun. Napakasarap po. Nice. Madali ako magsawa pagka masarsa. Pero dito yung sa sauce at saka sa beef, hindi siya nakakasawa eh. Hinaluan ko kasi ito ng pork. Eh, dapat suserve ko may pork ng po siya. medium. Kasi pag burger, mas masarap pag medyo underdone eh. Oo. Tsaka sauce pa lang po talagang ulam na siya. Ayan nga po, ako po yung nagutom po dahil nga po narito ako sa Tondo. At ako po ay mamaya po ay meron po ako live selling. Eh, nagutom po ako. Siyempre, naghanap ako ng pagkain. Tamang-tama, nakita ko po ang Mama Net Halo-Halo. At kasama po natin, siyempre, si Mama Net, si Mama Not, at si Chloe. Yan, si Chloe. Ano po ba yung ihanda niyo po sa aking pagkain? Kimchi rice po with Ayun. Nag-umpisa po ito is 2021, during pandemic po. Ginawa po namin, napag-isipan po namin mag-asawa na dito na lang po muna sa bahay. At least less expenses po siya. Katulong po namin yung mga anak ko. Sila po may mga participation po sila dyan lahat. Ang dami naman ng serving. Yes po. Ayan po yung kimchi rice with Kimchi rice tapa with with tapa. extra rice na po yan. With extra rice and extra Magkano yung ganito? 115 po. 115? Mas dami naman. Yes po. With extra egg na po yan kasama na. Di ba kayo malugi doon pag ganito Hindi kadami? naman po. Alam niyo naman po dito sa Tondo, mas patok pero mura. Mura po. Pero Tsaka homemade din po namin yung kimchi. Sige, Yes. sige. Sariling Tikman version, natin. sariling gawa rin po namin. Okay, para sa'yo, para sa akin. Lasa. Tsaka you know, yung the taste, nagano sa palad ko, tsaka lumalapad sa palad and palate. Sarap siya. Tsaka may konting hanghang. Apo. Sunod naman ito, pag nabusog ako, halo-halo naman. Dessert time. Ano po yung kaibahan niyo po sa iba pong halo-halo? Ang pagkakaiba po natin sa mga... Masarap sa inyo, sa kanila Mas hindi. masarap po yung sa amin. Ah, Ay, hindi po. sinisiraan niyo sila. Hindi naman po. Hindi Ang trademark po namin is yung ice milk po namin. Una po, maglagay ko muna tayo ng ingredients natin sa halo-halo. Naman. Hilingan ko to kasi akin to. Di ba usually naman, pag sa mga halo-halo talaga, ginigiling o kaya kinakrush yung halo-halo. Kanya ginagayat niya, nagulat niya ako. Tapos, may gagawin ako negosyo ngayon. Gagayahin ko yung recipe niya. Oo. After po niyan, lagyan po natin siya ng toppings ng ubi leche flan. Yan. Yan po yung ating finished product. Alam niyo po talaga, ano po, paborito ko po talaga halo-halo. Sir. Oo nga, kahit nga maghiwalay na kami ni Mrs. eh. Makatikim lang ako ng halo-halo. Ganun ako katapang, bro. Oh. At yan nga po, alam niyo po mga ka-food explorers,
Alam niyo po, nabitin po ako. Naghalo-halo man ako, pero ang dami ko nilakad eh. Kaya gusto kong magkape naman. Kasama natin si Kuya Altar. Altar, ano ba itong ating pinagmamalaki dito sa ating Tondo Street Cafe? Sir, dito meron tayong mga kape, yan, mga pang-estudyante. Tapos meron tayong mga snacks, sir. Tapos ano yung mga paboritong kainin dito ng mga Ito po, meron po estudyante? kami yung ano wings to, mga to? yan. Ito, wings po. Tapos meron po kami bago na burger na maliliit. Ito, ba natin? Ito, ang tawag dito, Dunkin' Bites, kasi dadunk mo siya dito. Garlic parmesan wings Garlic po. parmesan. Tapos ito, buffalo wings po. Init pa, ha? Oh, Pag... Bukod sa pagkain, may mga drinks din kayo. yes po. Ano itong mga drinks nyo? Ito po, Spanish latte. Ito po, latte din, pero hot naman siya. But wait! There's more! Ito pa ang pinagmamalaki dito ni Kuya Altar. Ano to, Kuya Altar? Peanut bacon burger. Peanut butter? peanut- Yes po. Okay. Imbis na mayo po, special peanut sauce po yung nilalagay natin. Tapos 100% pure beef po. Tapos with sides ng fries. Ba, Basta po. okay din pala yung peanut butter, tapos may burger. Ang gagawin mo lang pala, pag mo lalagyan siya na ketchup, yung peanut butter na lang yung pinaka-sauce mo. Ganda. Kahit walang coffee party, buong araw pa rin dumadayo ang mga estudyante sa Tondo para mag-relax at makipag-bonding sa mga kaklase nila. Kaya lang, may gumambala sa kanila for today's video. Ma'am and sir, ito na po yung order po ninyo. On the house po to. Galing po sa Tondo Street Cafe. Yan. What is your dream in your life? Pagkatapos ba ng pag-aaral mo, anong course ang gusto mong kunin? Ano po, nursing. Nursing, ano ba yung pangarap mo sa buhay mo? Ako po, cardiologist. But honestly, in my heart, I want to be an actress. Actress? Bakit actress? Because it's really good for us to be able to express our feelings. Yeah. To Yes. tell stories. Kunyari, isang senaryo, anak kita, tapos gusto mo siyang, anak kita, tapos itong boyfriend mo, ayaw mo siyang layuan, pinagsasabihan kita na layuan mo siya at mag-aral kang mabuti. In 3, 2, 1, action. Ara, you are late. Until now, you're not studying your study. I was studying. Listen to me. When I speak, don't talk. Okay, mama. This is mama, your mama. Where's the price? Price? The fries, French fries. Okay. This is your boy. You're so young. Napakabata mo pa. Bakit gusto mo na agad mo? But Dad, I love him. He's my soulmate. Can't you see? He's always out with me. He's a really good influence. You don't understand. I understand. Dad, please, you have to understand. I love him. How He about... can just control every aspect of my life. Okay, I will ask. Why English? Why English? Not Tagalog. Galing. Galing ko lang baka naman. Ito na lang. Dalawa na kayong beses dito nakapunta. Ano yung pwede nyong isuggest? Kung sakali mang first time nilang yung manonood na pumunta rito, ano yung best na kape na gusto nyong i-recommend sa kanila? Yung caramel po. Nakalimutan ko yung pangalan. Caramel macchiato. Ayun, caramel macchiato. Masarap, sobra. Ang mga bata kasi ngayon, kumbaga, nag-aalat sila ng ipon ng pera nila para makapag-coffee rin. Banding na rin nila, imbes na kung saan pupunta, dito sa coffee shop na lang, tapos yung pwede dito sila mag-aral din. Kukulit nga eh. Para sa inyo, alam niyo naman, money sa piece of paper. Okay lang yan. Kainin nyo lang yan. Ako si Edwin Torno. Dati akong sa construction. Dati akong tumutulong sa karinderya ng chewing ko. Kaya medyo nagkaroon ako ng kaalaman sa pagluluto. Nagsisimula ang araw namin sa pamamalengke ng misis ko. Tatlong piraso niyang magkano? Ito, 60. 60. Dagdagan natin ng isa, ha? Salamat!
Masarap na bangos yan, ha? Opo. Okay. Okay na yung mga gulay ko, te. Kayat na yun. Tapos ang palayawan, 40 ang kilo, 100 na lang sa'yo. Suki. Kami naman, ng mga naiiwan dito, 10 na mga kasama ko, magpe-prepare kami ng mga gagamitin namin. May mga customer na kaming nakabang dito. Sisimula kami ng 2:30. Kaya Tornox, ang bata ako, tawag sa akin, Tornok. Lahat ng tao rito, yun ang bansag nila sa akin. Nung namatay yung mother ko, wala akong anak buhay. Tinulungan ako ng tito ko na bigyan ng puhunan, lahat ng gamit binigay niya sa akin. Yun, sabi niya, magsimula ka at palaguin mo yan. Naisipan ko magluto ng konti-konting ulam hanggang sa yun, dumami ng dumami. Nalipat kami rito, sinuwerte naman na lumakas naman yung tinda namin. Namumuhunan kami ng 17 to 18,000 araw-araw. Sa amin, ang pinakamabili talaga, yung dinuguan, yung fried chicken, at saka yung mga tigka 25 namin mga ulam, ayun ang talagang halos dinudumog talaga. Kasi unang-una, mura, may lasa naman, malinis, kaya afford naman ng mga tao. Menudo, bopis, iniling, torta, marami kaming tigka 25, mga gulay, 20, nagbibigay ako. Pag nakikiusap, kahit 15 pesos, pinagbibigyan ko na rin. Kung ano lang yung kaya ng pera nila. Pag binago natin yung presyo niyan, maapektuhan din yung tinda ko, ma'am. Siyempre, medyo mag-aalanganin yung tao pag tinaasan mo yung presyo mo. Ginagawa namin, ma'am, dumidiskarte na lang ako sa pamamalengke. Ginagawa ko, bumibili ako puro wholesale. Ang totoo niyan, nanggagaling pa sa malalayong lugar yung mga customer namin. Mga nakamotor sila, pupunta rito. Iba galing opisina. Mura na, masarap pa. Malinis. Tapos ang ulam lang nila, 25. Sa iba, 60, ganun. Diba? Laking bagay, nakakatipid ka. Masarap naman. Bukod sa mababait yung mga tao dito, mura yung paninda at saka masarap. Ito yung pagkain na may isang daan ka, busog na busog ka na. Masarap kumain dito. Murang-mura. Saktong-sakto yung kain natin dito. Sarap pa. Dinuguan, tsaka itong chicken curry. Alos lahat naman masarap. Araw-araw po ako nakakain dito. Usually, suki na nila ako. Ang tao talaga, ma'am, naghahanap ng medyo murang pagkain niya na maayos naman yung pagkain. Kahit na mura tinda mo, pag hindi naman maganda pagkaka-prepare mo, hindi ka rin naman bibilan ng tao. Kaya masasabi ko na para sa akin, gusto na rin ng tao yung tinda ko. Pasyal kayo rito sa tindahan ko, sa Edwin Tornok. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Mura na, malinis pa. Last time na nasa Tagaytay tayo, nabanggit ko na it's given, it's automatic, na pag nandito tayo, kailangan may baka dish. And na-realize lang namin na magpo 5 years na ang Farm to Table, pero hindi pa yata ako nakakagawa ng mechado. So yun ang request ng team, na magluluto tayo ng version ko ng mechado. So, I'm sure ilang beses na itong pinauulit-ulit itong katanungan na to. Ano bang pagkakaiba ng mechado sa afritada, sa caldereta, sa mga tomato-based na dishes? Caldereta, merong liver spread. Afritada, tomato-based na may patatas, carrots. Ganon din naman yung iba bang natin nabanggit. Menudo, may hotdog, yung iba may pasas. Mechado naman, ang pinakamadaling ma-differentiate kasi mas darker yung shade nito. Tipak-tipak ito. And ang marination kasi nito is toyo at kalamansi. So yun yung pinaka nagpapaiba sa kanya compared doon sa ibang mga nakakalitong putahe. So we're just gonna cut our beef into chunks. So we have our chunks of beef. Kagaya ng sabi natin, soy sauce, and calamansi juice. So we're just gonna massage yung ating meat. Kukot lang natin doon sa ating calamansi and soy sauce marinade. Ideally, you'd wanna marinate this for at least 3 hours.
preferably overnight. But since it's going to be a long process of cooking, pwede mo na rin actually itong lutuin right away. So habang nagmamarinate yan, let's just prepare our aromatics. I have here, syempre, onions. Then yung ating garlic. Hot pan. Sear muna natin yung ating beef meat. Lagyan na rin natin yung ating sibuyas. Tsaka bawang. So pepper. Lagay lang natin yung tomato sauce natin. And we will bring this to simmer. Tapos prepare na rin natin yung iba nating gulay. So kadalasan, patatas yung hinahalo natin para lang din may iba-iba ng kaunti. Pwede kayo actually gumamit ng kamote. Laurel. Konting asukal. At syempre, yung natira pa nating marinade. Okay. So we'll just simmer this, slow cook this. Since beef cut ito, more or less mga 1.5 to 2 hours natin siyang palalambutin. Balikan natin, saka natin ilalagay yung mga gulay. So we've been simmering our beef for about 1.5 hours na. For me, hindi siya super fork tender. May saktong bite pa siya. Yet that's my preferred doneness for this dish. Next up, yung ating starch, kamote. Sama na rin natin yung ating carrots. So, malambot-lambot na rin yung ating carrots at saka yung ating sweet potato. Let's finish off the dish by adding our bell pepper. Yan. Pwede tayo mag-serve. Mga anak, kain na. Oh, yan. Thank you, Chef. Sir.